Alhamdulillah wa bihi nasta'inu alayhi natawakkal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mga kapatid sa relihiyong Islam, ito ang inyong lingkod at ating ipagpapatuloy ang ating talakayan patungkol sa Islam. Ngayon, ang ating magiging talakayan o pamagat ng ating usapin ay patungkol sa paniniwala sa Islam o ang batayan ng paniniwalaan sa Islam. Ano ang ibig sabihin nito? Napakahalaga sa isang mananampalataya sa Islam na alamin o matutunan niya kung ano ang batayan ng paniniwalaan sa Islam. O ibig sabihin, sa madaling salita, ang tauhid. Ano ang tauhid? Ang tauhid o ang paniniwala sa Islam ay kung saan ito ay ipinapaliwanag niya ang paniniwala sa kaisahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa paniniwala sa relihiyong Islam o sa batayan ng paniniwalaan sa relihiyong Islam, napakahalaga ang usaping ito. Dahil ito ang isa sa pundasyon o fundamentals ng paniniwala sa relihiyong Islam. O ito ang pinakabatayan o puntos ng paniniwala sa relihiyong Islam. At ito nga ang sinasabi nating tauhid o ang paniniwala sa kaisahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang relihiyong Islam ay hindi lingid sa ating kaalaman na ito ay naniniwala sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos na kung saan siya lamang ang nararapat na sambahin at ukulan ng lahat ng pananampalataya. Ayon sa banal na Quran na kung saan sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang sabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ang ibig sabihin ay walang ibang dahilan ng paglikha ko sa tao at sa mga jin. Ang mga jin ay mga nilalang na espiritual. Ang paglikha ng Allah sa mga tao at sa mga nilalang na espiritual ay walang ibang dahilan ng paglikha niya nito maliban sa sila ay sumamba sa Allah. Yun ang ibig sabihin ng bersikulo sa Quran na ating binasa na kung saan ang sabi ng Allah, walang ibang dahilan ng paglikha ko sa mga tao at mga jin maliban na lamang sa ako ay kanilang sambahin. Malinaw sa bersikulong ito na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ipinahiwatig niya sa atin o ipinaalala niya sa atin ang dahilan ng kanyang paglikha sa atin, na kung saan ang purpose o ang ang pinakadahilan ng paglikha niya sa atin ay upang ating sambahin ang Panginoong Allah na siya lamang. Ibig sabihin, ayon sa paniniwala sa Islam, ang paniniwala sa kaisahan ng Allah ay yun ang dahilan ng paglikha ng Allah sa ating mga tao at gayon din ang paglikha niya sa mga nilalang na espiritual, na kung saan lahat ng ating pananampalataya at paniniwala at pagsamba ay nararapat lang na iukol natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at siya lamang at wala nang iba. Ngayon, ang paniniwala sa kaisahan ng Allah ay may tatlong uri.
Ano-ino ang mga uri ng pananampalataya ng Islam? Una, ang isang uri ng pananampalataya ng Islam sa kaisahan ng Allah ay ang tinatawag na at-tauhid ar-rububiyyah. Anong ibig sabihin ng tauhid at tauhid ar-rububiyyah? Ang ibig sabihin nito ay ang pagbubukod tangi sa Allah bilang tagapaglikha. Bilang tagapaglikha. At pagbubukod tangi sa Allah bilang tagapangasiwa sa sandaigdigan o sa buong mundo o sa buong kalawakan o universe. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kumukontrol ng mga ito. Pangatlo, ang paniniwala na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagbibigay sustento sa mga ito sa lahat ng kanyang mga nilikha. At ang pang-apat ay ang paniniwala na kung saan ang Allah ay siya ang nagbibigay buhay at siya rin ang bumabawi nito. At ang panglima na nagsasaad sa at-tauhid ar-rububiyyah ay ang paniniwala na kung saan ang lahat ng mga bagay na nilikha ng Allah, pati tao at lahat-lahat ng mga nilikha niya, ay siya ang nagmamayari at naghahari sa lahat ng mga ito. Ito ang maikling paliwanag ng at-tauhid ar-rububiyyah na kung saan ito ang unang uri ng pananampalataya sa kaisahan ng Allah. Ngayon, ano ang pangalawang uri nito? Ang pangalawang uri ay ang tinatawag na tauhid al-uluhiyah. Anong ibig sabihin ng uluhiyah? Ibig sabihin ay ang paniniwala sa kaisahan ng pagkadiyos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa tatlong uri ng paniniwala sa kaisahan ng Allah ay ito yung pinakamahalaga na kung saan tinatalakay dito o ipinapaliwanag dito na ang Allah ang nag-iisang Diyos o ang paniniwala sa kaisahan ng pagkadiyos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa ating nabanggit kanina, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ibig sabihin, walang ibang dahilan ng paglikha sa atin ng Panginoong Allah maliban sa siya ay ating sambahin ng siya lamang. At ito ang naging pundasyon ng paniniwala ng Islam na kung saan ang paniniwala sa pagkadiyos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang dapat na at nararapat dahil nga sa bilang tagapaglikha, ang lahat ng mga bagay ay kanyang pinaghaharian at siya ang nagbibigay ng buhay at nagbumabawi nito. At nararapat lang na lahat ng uri ng pagsamba, lahat ng uri ng pananampalataya na kung saan ating itong isinasagawa ay nararapat lang na iukol lamang sa nag-iisang Diyos na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, lahat ng uri ng pananampalataya, lahat ng uri ng pagsamba, lahat ng uri ng paniniwala at lahat ng uri ng gawain na kung saan ito ay mabuti ay nararapat lang na ialay at iukol natin sa Allah bilang Diyos at nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang maikling paliwanag ng tinatawag na at-tauhid al-uluhiyah bilang pangalawang uri ng paniniwala sa kaisahan ng Allah at ating ipagpatuloy doon sa pangatlong uri. Ano ang pangatlong uri ng pananampalataya sa kaisahan ng Allah? Ito ay tinatawag na at-tauhid al-asma was sifat.
Anong ibig sabihin nito? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-ukol siya sa kanyang sarili ng natatanging pangalan at katangian na para sa kanya. At ang ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may nabanggit din na mga pangalan ng ating mahal na Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang mga katangian. So anong ibig sabihin nito? Ang pangatlong uri ay ito ang paniniwala. Paniniwala sa kaisahan ng mga pangalan ng Allah na ito ay bukod tangi at natatangi para lamang sa Kanya. At pangalawa ay ang as-sifat o tinatawag na katangian na kung saan ito ay natatangi at ibubukod tangi natin na para sa Allah lamang, na kung saan ito ay mga katangian na nabanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala na para sa kanyang sarili na nabanggit sa Quran, at gayon din ay naituro at nabanggit ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun ang pangatlong uri ng pananampalataya sa kaisahan ng Allah, na kung saan una, ang pangalan ng Allah, at pangalawa ay ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nararapat lang na tayo ay maniwala dito, at ito ay ating paniwalaan at isapuso ang mga ito. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamislihi syai'un. Ibig sabihin, wala siyang katulad ni anumang bagay. Yun ang pangatlong uri ng pananampalataya sa kaisahan ng Allah, na kung saan walang katulad at wala siyang kahambing ni anumang bagay, na kung saan nararapat na paniwalaan natin ang mga pangalan na iniukol at bukod tangi sa Allah lamang, at mga katangian ng Allah na kung saan ito ay bukod tangi rin sa Kanya. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang ating talakayan o usapin patungkol sa kaisahan ng Allah. At muli, ito ang inyong lingkod na si Ustad Shafa'atullah Imam sa Islamic Center ng Zulfi. At muli, kayo ay aking inaanyayahan magsaliksik at alamin ang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.